sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Mananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Karapat-dapat kang purihin, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang patuloy mong habag na ibinibigay sa bawat araw, ang dakila mong pag-ibig sa sangkatauhan. Ikaw, isang Diyos na napakabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Marami pong salamat muli sa banal na oras na ito upang ang spiritual na pagkain namin ng araw-araw ay makamtan namin ang pinakamahalagang biyaya na may pagkakaloob mo sa bawat isa. Amang Diyos, na malapit ako sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ang aking puso. Kung sa ganon, gamit mo ko bilang daluyan ng iyong banal na mensahe para sa mabuting balita sa araw na ito. Ang karunungan, ang discernment, ang kapuskasan ng banal na Espiritu ay hinihingi ko po. I'm asking for your mercy. Kawaan mo ko, Panginoon. Nawa ang mensahe mula sa Friday Gospel ay tumimo sa aming puso. May sa buhay namin at may bahagi sa iba. Gayo din po ang lahat ng mga tao sa buong mundo,
dinadalangin ko na magkaroon ng desire to hear your gospel every day. Ang bawat pagsubok, ang bawat kahinaan, ang mga biyaya, ang mga nangyari sa nakalipas sa oras, Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat. Ganda man o hindi ang nangyari, maraming salamat pa rin. Come Holy Spirit, we need you, and come Holy Spirit to pray. Sa mga oras na ito, pagdama mo sa amin ang kahulugan ng pag-ibig. Isang pag-ibig na tunay, isang pag-ibig na unconditional, isang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. At nawa, Panginoon, ang aming pag-ibig sa iyo ay mag-alab. Karoon ng kapangyarihan ng iyong mga salita. Patuloy po kayong kumilos, Banal na Espiritu. Ang Diyos ang maitaas at mabigyan parangal sa Facebook Live na ito. Tayo po ay lahat ng makasalanan na makakarinig sa kanyang mabuting balita. At nawa, napangkumaba natin tanggapin ang ating mga pagkukulang sa ating Diyos. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, Isa ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Pakainin mo ang aking mga tupa. Pakakainin nila, tinanong ni Jesus. Tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako na higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makatatlo ni siyang tinanong. Iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyo, iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw bang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong kamay at iba magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapaparangal niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang pinagpalang gabi po sa lahat. Welcome po muli sa Word of God Daily Gospel sa pamamagitan po ng Facebook Live. At muli ang layunin ng Facebook Live na ito ay araw-araw na ipalaganap ang mabuting balita sa pamamagitan po ng social media kamukha po ng Facebook Live. At ako po si Sister Angelica, sa po akong Katoliko. At ang ating pong pagbasa ay nagmula kay San Juan, chapter 21 verses 15 to 19. Amen. So, tatlong beses tinanong ng Panginoong Hesus si Pedro kung iniibig ba niya ang Panginoon. Amen. Pwede namang isang beses tanungin, bakit dalawa, bakit napunta sa pangatlo. At alam naman natin na kahit tatlong beses na sinagot ni Pedro na, yes Lord, I love you, I love you, I love you, dumating pa rin yung katotohanan nung pagdating nung pangyayari na ikinatuwa ni Pedro ang Panginoong Hesus. Amen. So, ba't kaya gano'n, no? Mismong alagad na yon ng Panginoong Hesus, pero nung dumating na yung time na talagang dapat na niyang patunayan na talagang hindi niya ikinakatuwa ang Panginoon, nakilala niya ang Panginoon, na siya isa sa mga alagad ng Panginoon, natakot siya. At sinabi niya na hindi niya kilala, no, ang Panginoong Hesus, kinatuwa niya. Pero nung kinakausap siya ng Panginoong Hesus, kung mahal ba niya ang Panginoon, hindi lamang isang beses, kundi tatlong beses na sinabi niya na, Opo Lord, I love you. So, tayo po, bilang mananampalataya, ganoon din po ang itinatanong sa atin ng Panginoon araw-araw. Hindi lamang isang beses, hindi lamang dalawang beses, kundi napakaraming beses. Sa anong pagkakataon? Kung si Pedro ay tatlong beses niyang sinagot na yes Lord, tayo din, hindi lang tatlong beses. Kung mapapansin nyo, each time na tayo ay magkakasala, itinatanong ng Panginoon, mahal mo ba ako? So, sino ba ang mas mahal mo? Yung bisyo mo o ako? Yung galit mo o ako? Hindi ba? Sa buong araw lang ilang kasalanan ba ang ating nakumit? So, sa bawat pagkakasala na nagagawa natin, tinatanong tayo ng Panginoon, mahal mo ba ako? So, kung mahal mo ako, bakit mo yung nagagawa sa akin? Bakit tayo nagkakasala sa Kanya? Pag-ibig, napakamakapangyarihan ng pag-ibig, di po ba? Kaya nga ibinigay ng Diyos sa mga Kanyang anak, ang Panginoong Hesus, dahil sa pag-ibig na yan. Amen. Pero ang pag-ibig ay madaling sabihin. Madaling magsabi ng I love you sa isang tao, pero ang pinakamahirap ay kung paano natin ito mapapatunayan. Amen. Sa ano lang sa mag-asawa lang. Gandang example na yan yung I love you na yun Nung nililigawan pa ang mga asawa, no? Panay I love you, panay pangako ng kung ano-ano, ibibigay pati ang planetang ganito, di ba? Yung bang talagang masasabi natin na yung pag-ibig na nagsimula talaga sa marubdob, mainit, no? Pero di ba, ang napapansin natin, no, sa panahon natin ngayon, na habang tumatagal ang pagsasama ng mag-asawa, nawawala na yung pag-I love you, o nawawala na yung init ng pagmamahal, nagbabago na siya. So, ang pag-ibig ay makapangyarihan, pero ang pag-ibig, dapat hindi lang siya sinasabi. Sabi nga, mas ipinapakita sa aksyon. Kamukha ng Panginoong Hesus, ipinakita niya sa atin kung ano ba talagang kahulugan ng pag-ibig. Kung anong klase o tindi ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang buhay. Ayun, naipakita na sa atin ng Panginoong Hesus yung salitang pag-ibig. Amen. Pero tayo, no, sa buhay natin everyday, tinatanong tayo ng Diyos talaga na mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? O sige, kung mahal mo ako, kaya mo bang iwanan yan? Yung kasalanan na kinalalagyan natin ngayon. Kung mahal mo ba ako, sabi ng Panginoon sa atin, kaya mo bang i-give up
ang lahat ng bagay na nagiging dahilan ng pagkakahiwalay mo sa akin, ng pagkakasala mo sa akin, ng hindi, yung bang masasabi natin na hindi natin mag-give up yung mga bagay, tao, pangyayari, na alam natin hindi nag-glorify ang Diyos. Kaya ba natin i-give up yun kung talagang mahal natin ang Panginoon? Amen. Ibang nandoon yung prubdob ng paglilingkod natin sa Panginoon, pagdarasal, pagbasa ng Bible, pakikisas sa gawain sa Diyos. Pero pag dumadating na ba yung pagsubok, nandun ba talaga yung pagpapatunay na ito, Lord, talaga mahal kita? Amen. Sabi nga na ang paglilingkod ay ang paglilingkod sa Diyos ay yung paglimot sa sarili. Sacrifice nga. Amen? Sacrifice. Pero alam niyo, isa sa mga na-intriga din ako na sinabi dito sa Mabuting Balita ay yung part na tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ay nabibihis sa iyong sarili at lumalakad na kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan mo hindi ibig. Kung titingnan mo na masyadong malalim yung yung pangungusap ng Panginoong Jesus na kung ilalarawan mo literally, totoo naman nung tayo ay mga bata pa, malalakas pa talaga tayo, pwede tayong magdamit. Kung anong gusto natin suotin, pwede pumunta kung saan natin gusto. May kalayaan tayo kasi nandun pa yung energy, nandun yung lakas. Amen? Pero pag matanda na tayo, siyempre kung ano ba kamukha niya, may lalagang kalimbawang matandang nanay na stroke na magulang, or yung darating talaga yung time, yung kabataan natin, lilipas yun at tayo tatanda, at kakailanganin natin ang tulong ng ating kapwa para sila yung mag-alaga sa atin. Kasi wala namang taong mabubuhay na maging malakas forever Whether we like it or not, kahit gaano kaalagaan natin sa ating katawan, darating yung panahon na tayong maghihina at kakailanganin natin na may magbihis sa atin, may magpakain sa atin. Di ba na gagawin sa atin nung mag-aalaga sa atin yung mga bagay na gusto niyang gawin. Kasi nasa kanya yung power Hindi pa kasi tayo mahina na, hindi ka na makakilos. So kung bibigyan mo naman ng yun, tatransfer mo naman spiritually. Parang sinasabi ng Mabuting Balita na ang pag-ibig natin sa Diyos ay yung parang matanda na tayo na wala na tayong lakas, aasa na tayo sa mag-aalaga natin, iunat na natin yung ating kamay, parang isusurrender na natin ng lahat na para, Lord, ikaw na, yung lakas, yung wala ng lakas, wala ka nang magagawa, ikaw na, dalhin mo na ako kung saan mo gusto, gawin mo na kung anong gusto mo sa akin. Amen? Na ang pag-ibig natin dapat sa Diyos ay yung pag-unat ng ating kamay, pag-surrender sa Kanya, na sabihin natin, Lord, eto gawin mo na kung anong gusto mong gawin sa akin. Dalhin mo kung saan mong gusto. Kung nasa pagsubok ako, kung dyan mo ko dadalhin para mas ma-improve yung pag-ibig ko sa'yo, gawin mo, Panginoon. Unlike nung hindi tayo nagsusurrender sa Diyos, parang ginagamit natin yung free will na ipinagkulob sa atin ng Diyos, na imbis pa ipakita natin ang pag-ibig natin sa Kanya, ginagamit natin yung free will na yan para siya saktan, para siya mabigo sa atin. Amen. Kaya dapat yung pag-ibig natin sa Diyos, araw-araw, tinitingnan niya sa atin ng Panginoon. Kung tayo ba kasi talaga ang pag-ibig, hindi lang naman lagi masaya yan Dumadaan talaga yan sa pagsubok Dumadaan talaga yan sa mga iba't ibang sitwasyon na matatagba talaga. Sa mag-asawa lang, di ba? Pag sinasabi ng pare sa hirap at sa ginhawa, sa lungkot at saya, hanggang kamatayan dapat, di ba? Till death do us part. Parang gano'n, no? So, ganun din ang pag-ibig sa atin ng Panginoong Jesus. Hanggang kamatayan. Till death do us part, talagang pinakita niya yung kanyang pag-ibig sa atin. Ngayon, ito na. Nasa atin na ngayon panahon ngayon na mag-perform tayo sa stage na ipakita natin sa Panginoon na ito, ganito ang pag-ibig ko sa iyo, Lord. Na kumbaga kahit hindi natin sabihin na Lord, I love you. Kumbaga, yung I love you hindi lang siya sa nguso, kundi sa puso. Yung pinapakita natin sa gawa.
Kaya nga, di ba sabi nga niya kay Pedro, kung talagang mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. Kung talagang mahal mo ko, at the last part, anong sabi niya? Sumunod ka sa akin. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay yung ibinabahagi mo si Kristo sa iyong kapwa. Pakainin ang kanyang mga tupa. Kasi alam naman po natin na si Kristo ay ating tupa. Pastol. Siya ang nagpapastol sa mga tupa. Ngayon nasa langit niya na siya, ibinibigay niya sa atin ang misyon na pakainin lalo na yung mga tupa na naliligaw ng landas. Amen. Diba sa isang daang tupa, mawala lang isa, hinahanap ang isa, mahalaga. Sapagkat ang bawat kaluluwa ay mahalaga sa ating Diyos. Hindi pwedeng tayo lang yung maliligtas, tayo lang yung magpapakabuti. Kailangan tayo ay ginagamit ng Diyos para yung ating kapwa, lalo na sa ating pamilya, na mga naliligaw na tupa, ay dalhin natin sa Panginoon. Kaya nga isa nga rin sa mga maaari nating magawa o may pakita sa Diyos na mahal natin siya araw-araw ay yung pakikinig sa mabuting balita para makapagnilay tayo at pagbabahagi, pag-share ng everyday gospel. Hindi ba? Kung ilan man ang Facebook friends mo, pwede mong mapakain yun bilang mga tupa mo na makarinig ng salita ng Diyos. Pero kung minsan, iba yung pag-share na nga lang ng gospel, hindi pa natin magawa. So paano tayo magagamit ng Diyos? Paano natin masasabing, Lord, I love you? Kung hindi natin ma-share si Kristo sa ating kapwa. Masarap mahalin, pero kung yung pagmamahal ng tao na naramdaman natin, talagang naramdaman natin magbigay ng oras, magbigay ng ating sarili, sakripisyo, masigit dapat ang pag-ibig na ibinibigay natin sa Diyos. Kasi nga, kahit hindi natin siya nakikita, siya naman lahat ng source. Kung meron ka mang minamahal ngayong asawa, anak, tatay, nanay, kaibigan, lahat yan ay nagmula sa ating Diyos. Amen. So, masigit natin dapat mahalin yung pinagmulan ng mga tao na minamahal natin. Kaya nga yun ang unang utos ng ating Diyos, diba? Love God above all, with all our heart, soul, strength, mind. Amen. Kaya sana mapagnilayan natin na ang pag-ibig dapat natin sa Diyos ay isang pag-ibig na sumusunod sa kanyang kalooban, isang pag-ibig na nagpapakain sa kanyang mga tupa, sa ating kapwa, isinishare natin si Kristo, ibinabahagi natin ang mabuting balita. Kailangan yun. Na hanggang sa panahon na ngayon, natin, ganun pa rin ang inuutos sa atin ng ating Panginoon. Na kung iniibig mo ko, pakanin mo yung mga tupa, i-share mo ang Panginoong Jesus, sumunod sa Kanya. Amen. Huwag natin kakalimutan na ang pag-ibig ng Diyos ay isang pag-ibig na hindi fake. Totoo ang kanyang pag-ibig. Unconditional ang kanyang pag-ibig. Amen. Kaya dapat, kung ibig na rin naman tayo, yung Diyos na ang buong-buo nating mahalin kasi hindi tayo sasaktan ng Diyos. Huwag nating idepende ang pag-ibig natin sa tao, sa bagay, sa pangyayari, kasi mga pansamantalang pag-ibig lang yan Pero sabihin mo na, tapat kang minahal ng asawa mo, ng anak mo, darating din ang panahon na mawawala sila. Pero kahit mawala ang mga yan, kung tapat at buong pag-ibig natin sa Diyos, mawala man sila, hindi tayo ganun malulungkot, sandali lang. Dahil alam natin ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin. Amen. Kaya lagi nating tatandaan na lagi tayong tinatanong ng Diyos bago pa lang nating gawin yung kasalanan, bago pa lang masasabi natin nasa tukso pa lang tayo, bago natin patulan yung tukso na yan, tinatanong sa atin ng Diyos, mahal mo ba ako? Amen. Mahal mo ba ako? O sabi, huwag ka nang mainggit, mahal mo pala ako Huwag ka nang mga lunya, mahal mo pala ako Huwag ka nang magnakaw, kasi mahal mo pala ako Di po ba? Yung pag-ibig natin sa Diyos, dapat yun ang maging sandata natin para yung mga kahinaan natin na nagdadala sa atin sa kasalanan ay ating hindi na mapatulan.
Makapangyarihan pag-ibig, sa totoo lang, napaka makapangyarihan yan. Di po ba? Meron tayong narinig na ang pag-ibig, pag pumasok sa puso ni naman, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Nawa, yung narinig natin ganyan ay para sa Diyos. Nagagawin natin lahat, kahit yung buhay. Kahit buhay natin, ibibigay natin sa Diyos para mapakita at maparamdam natin sa Diyos yung ating pagmamahal sa Kanya. Hindi naman tayo malulugi kung ibigin natin ang Diyos ng totoo eh. Amen. Spirit to spirit. Hindi yung iibigin mo lang kasi meron kang kailangan, iibigin mo lang kasi may makukuha ka, iibigin mo lang kasi, hindi ba? Hindi ganun ang pag-ibig. Ang pag-ibig, more of nagbibigay kaysa tumatanggap. Ano ba yung paibibigay ko sa'yo? Ano ba yung, hindi ba? Ganun ang pag-ibig. Kung ang pag-ibig na gusto natin maramdaman, yung lagi na lang tayo may makukuha, lagi na lang tayo pinapasaya. Hindi. Talaga ang pag-ibig dadaan niya sa sakripisyo. Kasi, yun ang totoo na pagmamahalan. Amen. Nawa, sa mabuting balita na ito, iparealize sa atin ng Diyos, ipagnilay sa atin ng Diyos na kung talagang mahal natin siya, kung talagang iniibig natin siya, tayo ay susunod sa kanyang kalooban. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, marami pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin na kung talagang iniibig ka namin, kami tatalikod sa aming mga kasalanan. Tuloy nga, Panginoon, na sa panahon na kami natutukso, nakakalimutan namin ang pag-ibig namin sa iyo. Pero sana dalangan namin, Panginoon, na ang pag-ibig na ipinadama mo sa sangkatauhan, ay pag-ibig din na aming maibalik. Na maihandog namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon, ng buong buo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. At tulungan mo kami ng pag-ibig na yan ay may bahagi namin sa iba. Isang pag-ibig na ganap, isang pag-ibig na hindi makasarili. Nawa, sa mga kinalalagyan namin pagsubok sa panahon na ito, maramdaman pa rin namin ang init ng iyong pag-ibig. Kalimutan namin sana ang mga kahinaan namin at pagkuha kami ng kalakasan mula sa iyong pagmamahal upang habang kami nabubuhay, ang pag-ibig mo ang maging tanglaw sa aming daraanan patungo sa buhay na walang hanggan. Walang nagmahal sa amin na higit pa sa pag-ibig mo, O Diyos. At nawa pahalagahan namin yung higit sa anumang bagay, tao, pangyayari dito sa mundo. Ama namin, sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo. Lupa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Umubo kami pa yung turo sa tukso, ihalya mo kami sa lahat ng masama, sa ngalan ng Ama na Anak ng Espiritu Santo. Amen.
Maraming salamat, Panginoon, sa mabuting balita na ipinagkulob mo sa amin sa araw na ito. Tunay nga na ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Maraming salamat po, and to God be the glory.